Kumusta, ako si Otako, ito ang aking buod para sa 2023 anime, Spirit in Chinese Brushes. Ang kwento ay nagsisimula habang isang matandang sage ay lasing dahil nasa pahintulot na siya ng kamatayan. Dumating ang isang misteryosong lalaki at nag-aalok na pahusayin ang kanyang espiritu sa isang ink brush. Sumang-ayon agad ang matandang sage, uminom mula sa gourd ng lalaki at sumulat ng tula bago maging isang brush. Sinubukan ng misteryosong lalaki na kunin ang Green Lotus ink brush, ngunit tinanggihan siya nito at lumipad palayo. Makalipas ang ilang panahon, nakilala natin si Luo. Bored na bored siya sa kanyang klase sa Chinese Ancient Civilization sa paaralan nang siya ay tawagin upang sagutin ang isang tanong. Mali ang sagot ni Luo kaya't tawanan siya ng lahat, at ang paboritong estudyante ng guro ang sumagot ng tama. Siya ang pinakamatinding guro na gusto ipag-apologize si Luo sa guro. Tinanggihan ito ni Luo at nasaktan ng guro nang mabasag niya ang ink brush nito. Malaking gulo si Luo dahil ito ang paboritong brush ng guro at dinala siya sa opisina ng principal. Sa daan papunta roon, natuklasan natin na ang paboritong estudyante ng guro ay si Zhang, at kinaiinisan ito ni Luo dahil sa ugaling pabagsakin ang ibang tao. Sa opisina ng principal, humingi ng paumanhin si Zhang dahil sa nangyari dahil siya ang monitor ng klase, pero lubusang nauunawaan ito ng principal. Ngunit iba ang treatment kay Luo, sinabihan siyang kunin na lang ang kanyang gamit at umuwi. Pinansin ng guro kung gaano ka-espesyal ang kanyang pineapple ink brush. Nagtanong-tanong si Luo kung magbabayad siya para rito. Bore na si Belle at sana ay bigyan na lang siya ng presyo ng matanda. Si Mr. Ju ang pangalan ng guro at nagulat ang lahat nang sabihin niya kay Luo na hanapin lang niya ang parehong brush at magiging patas sila. Hindi makapaniwala ang principal, pero ipinaliwanag ni Mr. Ju na ang tunay na guro ay nagtuturo, hindi nagpaparusa. Sabi niya na may 4 na virtudes ang ink brushes, kaya marami siyang matututunan si Luo sa paghahanap ng kapalit. Makakakuha si Mr. Ju ng kanyang brush at matututo si Luo, kaya win-win ito. Mas okay na ang maghanap ng pen kaysa ma-kick out sa school, kaya sumang-ayon si Luo. Subalit magsisisi siya sa desisyong ito dahil pumunta siya sa 10 magkaibang flea markets ngunit walang makitang pineapple brush. Nag-isip si Luo kung sinasadya ba ito ni Mr. Jod, na pagdaanan siya sa paghahanap ng brush para ilabas sa school. Nang hindi niya ito makita, nakahanap si Luo ng isang lalaking nagtitinda ng mga brush, pero lahat iyon ay basura. Sinubukan siyang pigilan ng mapilit na nagtitinda, ngunit nakita ni Luo si Zhang at tinugis ito. Nagbantay si Luo habang si Zhang ay nakikipag-usap sa kanyang tiyuhin na si Zhao. Sinabi ni Zhao na wala siyang pineapple brush sa tindahan niya, pero ipinadala na niya ang kanyang mga tao para hanapin ito. Galit si Luo kay Zhang, pero handa siyang gawin ang dapat. Sa kalaunan, ipinakita ni Zi na nahanap na ang brush sa isang thrift shop sa ibang lungsod. Nagdesisyon silang mag-lunch bago kunin ito, pero ito ay nagbigay lang ng oras kay Luo, kaya't agad siyang pumunta upang kunin ang brush. Dumating si Luo sa tindahan at biglang na-inlove sa babae doon. Sinubukan niyang papurihan ang kanilang mga binibenta, pero seryoso ang babae at ipinaliwanag na ang kanyang lolo ang may-ari ng tindahan. Humiling si Luo na makita ang pineapple brush at labis siyang natuwa nang makita niya na totoo ito. Sabi sa kanya na huwag itong hawakan at dapat ay hintayin muna nila ang presyo na itatakda ng kanyang lolo bago niya ito mabili. Siya ay pinayagan si Luo na hawakan ang kahon, bagamat hindi niya maintindihan kung bakit ito'y napakalamig. Bigla na lang, dumating ang isang mahusay na bihis na lalaki na ang pangalan ay Zugay at kailangan makipag-usap kay Mr. Waya. Ang babae ay napakalamig sa taong ito, sinasabihan siya na umalis dahil hindi siya welcome doon. Ang taong ito ay kumuha ng brush mula sa kamay niya, tinawag itong mura, at itinapon. Ipinaabot niya ulit ang kanyang mabilis na reflex kaya nahuli niya ito. Ang lalaki ay lubhang nagalit at sinabi sa babae na alam niya kung bakit siya nandun. Ang psycho na ito ay nagmamando na makuha niya ito at sinabi na walang problema sa kanya ang manakit ng mga babae. Sumuporta si Luo sa babae na kakilala lang niya pero ginamit ng lalaki ang isang uri ng puwersa para itulak sila pabalik. Kinuha ni Zugay ang kanyang hinahanap at sinabihan ang babae na si Rong na sabihin ng kanyang lolo na kamusta para sa kanya. Lumakad si Rong papalapit, sinasabi kay Luo na umiwas, at ginamit ang kakayahan na atakihin ang lalaki gamit ang nyebe. Hindi takot si Zog sa ilang flakes ng nyebe pero pinunasan siya ni Rong ng mas maraming nyebe. Ikinagulat si Zog nang magdulot ng snowstorm ink brush si Rong at tamaan siya ng snowball sa mukha. Nagsawa si Zog sa larong ito at pamukol ng Cloud Rider ink brush. Naglaban sila at nagtataka si Luo kung baliw na siya. Pinansin ni Zog na siya ay hindi lang ang may hawak ng spirit brush at binalaan ang babae na hindi niya malalampasan ang susunod na atake niya.
Sinabi lang ni Rong na iwan na lang niya ang brush na ninakaw niya pero sinabi niya na dapat dumaan muna sa kanyang patay na katawan. Binuno siya ni Rong pero ito ay nagdulot lamang ng paglipad ng brush na ninakaw mula sa kanyang package at diretso sa dibdib ni Luo. Nagulat ang lahat at nakita natin na may nagbago sa buong pagkatao ni Luo. Sinubukan siyang atakihin ni Zugay pero hindi niya maitutulad ang bagong bilis ni Luo. Sinubukan ni Zog gamitin ang isang kakayahan pero madali itong itinigil ni Luo. Sumali si Rong upang mag-atake pero agad itong nasagot ni Zog. Tumaas ng malaki ang antas ng aming bata, subalit mabilis niyang itinigil ito. Nawala si Zugay kaya tinanong ni Rong si Luo kung okay siya, ngunit hindi siya okay at nahimatay. Nang magising si Luo, nakita niya ang sarili niya sa isang kakaibang lugar na may kakaibang kasuotan. Iniisip niya na ito'y tunay na magandang ngunit hindi nagtagal dahil ibinagsak siya mula sa bangka. Nagising siya mula sa panaginip at inamoy ang pink na tela. Tinanggap siya ng may-ari ng tindahan, si Mr. Wei, at opisyal na ipinakilala ang kanyang galit na apo. Ipinaliwanag ni Mr. Wei na si Lu ay napakainaamong tao na kaya nahimatay sa lamig ng mga artifact sa kanyang tindahan. Maayos naman ang kondisyon ni Lu pero naalala niya na si Rong ay nakipaglaban sa flakes ng niebe at snowstorms. Bukod pa sa ink brush na pumasok sa kanyang dibdib, kaya't ito ang tunay na dahilan kung bakit siya nahimatay, hindi dahil sa kanyang kahinaan. Nagtawanan si Mr. Wei at ipinaliwanag na si Lua ay nag-hallucinate lang parang baliw. Nagpalit ng usapan ng matalinong matandang ito at naging kakatawa ang aming bata sa pag-hallucinate kay Rong. Ipinapaalala sa kanya na naroon siya para mamili. Nagtanong si Lu tungkol sa pineapple pen pero sobrang gulat siya nang ipakita ni Mr. Wei na ibinenta na ito sa isang lalaki na ang pangalan ay Zhang. Nagsimula nang umalis si Lu nang lubos na nabigo pero kinilala siya ni Mr. Wei na siya ang may kasalanan sa aksidente at nag-aalok na ibigay sa kanya ang isa pang ink brush bilang pagsisisi. Ipinaliwanag ni Mr. Wei na ang ink brush na ito ay mas mahalaga kaysa sa hinahanap niya at nagsimula si Lu na magduda kung talagang hallucination lang ba ang nangyari. Sa ibang lugar, nakikita natin na may isang babae na naka-red dress na nagtutor at nagtago sa isang restricted area para sa hinahanap niya. Hinuli siya ng isang lalaki at ipinaliwanag na hindi siya pinapayagan sa pribadong bahay pero sinabi niya na naghahanap lang siya ng banyo. Hindi alam ng lalaki kung sino ang nakatira doon dahil siya ay empleyado lamang. Binigay niya sa kanya ang isang mapa at sinabihan siyang umalis, pero kumuha pa siya ng selfie sa harapang gate bago umalis. Balik kay Luo, tunay na iniisip na niya na hallucination lang ang lahat lalo na kung totoo na ang isang brush ay pumasok sa kanyang dibdib, hindi siya dapat buhay ngayon. Nagulat siya sa isang lalaki na nasa Cobb Eta kaya't umalis na siya at naging sobrang lungkot sa hindi pagkuha ng pineapple ink brush. Gayunpaman, naalala niya na ang pinakagusto ng kanyang guro ay matuto siya ng bagay. Bukod pa doon, mas magandang brush na ang kanyang hawak ngayon, kaya't may pag-asa pa rin na hindi siya mapaparusahan. Pumunta siya kay Mr. Ju at iniisip na idagdag ang lungkot sa kanyang kwento para kumuha ng kawan. Doon siya nakakita kay Zhang at nag-aalala na baka masira niya ang lahat. Binigyan ni Zhang si Mr. Ju ng pininyahang pin na binili niya, at labis itong na-impress. Sinabi ng taong ito kay Lu na mag-take ng notes kung paano maging isang espesyal na mag-aaral, at handa si Zhang na makinig sa ekskusa ni El kung bakit wala itong dinalang brush. Nagtawanan si Lu at ibinunyag na dala pala niya ang isa. Iniisip ni Mr. Ju na hindi gaanong espesyal ang brush dahil sa kahon, ngunit labis siyang nagulat nang mapansin ang isang bagay tungkol sa brush. Sinubukan ito ni Lu at si Mr. Ju ay lubos na namangha, kaya't nagtawanan si El sa gastos ni Zhang. Ipinahayag ni Zhang ang apat na katangian ng isang ink brush, malinis, matalas, mataba, at matibay. Nagtawanan si Lu dahil simple lamang ito, at nagbigay siya ng mas detalyadong paliwanag. Na-impress si Mr. Ju kay Lu at hindi maunawaan ni Lu kung paano niya nalaman ang mga bagay na ito. Ipinaliwanag ni Mr. Ju na ang ink burst na dinala ni Luo ay higit pa sa apat na katangian. Nagbigay siya ng lumang tula tungkol sa iba't ibang laban, at nagulat si El na siya ay nakakumpleto ng tula. Sa kabuuan, lubos na masaya si Mr. Ju sa pluma at sa dami ng natutunan ni Lu ng gabing iyon. Naglaro si Lu sa isang internet cafe. Nakatanggap siya ng mensahe na hindi dapat niyang sayangin ang kanyang mga talento, at hindi siya makapaniwala na kaya niyang magbasa ng sinaunang sulat. Bigla, may mga lasing na nanggugulo kay Yan, ang may-ari ng cafe. Sumali si Lu dahil marami na si Yan, at nagulat si Yan na mas mabuting kaibigan si El kaysa iniisip niya. Labis na inabutan si El, ngunit may lakas na sumibol mula sa kanyang katawan. Nag-teleport si Lu at nagulat sa nangyayari sa kanya.
Sinubukan ng mga lasing na abusuhin si Yan, ngunit biglang nagmula sa kisame si Lu at pinwersa ang mga lasing na umalis. Hindi makapaniwala si Yan na itinago ni Lu ang kanyang galing sa pakikipaglaban. Gusto niya na mag-usap, ngunit pagod si Elle at kailangan magpahinga. Natiyak ni Elle na hindi siya nag-iilusyon. Siya ay naging excited sa kakayahan niyang magbasa ng sinaunang sulat at makapaglabas ng kahindik-hindik na lakas sa pakikipaglaban. Hindi niya mapaniwala ang ito ay totoong nangyayari at nagpa siya na tawagin ang sarili bilang Inkbrush Ranger. Bago siya makapili ng mas magandang pangalan, nakatulog na siya. Bumangon si Lua dahil sa pagbigkas ng tulan ng isang estranghero. Umalis siya at napagpasyahan na kailangan niyang bumalik sa tindahan ng ukay-ukay. Bigla, may narinig siyang tumatawag sa kanya at natuklasan na ito ay isang kakaibang halimaw. Sumubok si Lu na makatakas, ngunit nahuli siya nito. Naisantabi niya ang kanyang superpowers, at nag-iisip na si Elle kung ito na ang katapusan ng kanyang buhay. Siya ay natapos ito, at muling nahulog sa pag-ibig si Elle. Bumalik sila sa tindahan ng ukay-ukay, at hindi makapaniwala si Elle na mayroong nagbabago ng mga inkbrush patungong mga halimaw na puppet. Ipinaliwanag ni Mr. R na ang mga halimaw ay likha ng isang pangunahing brush na maaari lamang labanan ng SES Inkbrush na ibinigay sa kanya. Hindi makapaniwala si Elle na ibinigay lamang ito ni Lu at ipinaliwanag na hindi siya mabubuhay ngayon kung hindi dumating si Rong upang iligtas siya. Agad na sinabi ni Elle na sinungaling sa kanya ang lahat, at sinabi ng matanda na sinungaling siya upang protektahan siya. Ipinaliwanag ni Mr. Wei na si Lu ay isang karaniwang tao lamang kaya't dapat niyang subukan na baliwalain ang kanyang nakita at mamuhay ng normal na buhay. Labis na nasaktan si Lu sa narinig na ito at ipinunto na siya ang nakatulong kay Rong mula kay Zog noong nakaraang araw. Tumanggi si Lu na umiwas sa gulo habang mayroon siyang mga bagong superpowers kaya't sinabi ni Mr. Wei na hintayin niya ang lahat ng maipaliwanag bago magdesisyon. Ipinahayag ni Mr. W ang isang kwento tungkol sa isang hindi kilalang scribe na tinatawag na burial owner na nabuhay sa panahon kung saan sinusunog ang mga libro at pinapatay ang mga iskolar. Ito ay panahon ng kaguluhan at nakita ng lalaki na ito ang mga iskolar na inilibing sa pamamagitan ng matinding galit. Sumumpa siya na hindi pabayaan ang talent na masayang at nagbuo ng paraan upang tipunin ang mga espiritu ng mga iskolar sa ink brushes. Tinatawag ang mga ito na brush spirits. Ang espiritu sa brush ni Luo ay tinawag na Liei. Ang taong ito ay kilala bilang hari ng mga tula kaya't nagtataka si Lu kung ito ba ay nagpapagawang siya ang hari ng lahat ng brush rangers. Ang problema lang ay ang Green Lotus ink brush sa loob ni Luo ay hindi kumpleto. Ito lamang ay isang vestige. Bigla ay sumugod si Mr. Wei at atakehan ang isang tao sa likuran ni Luo. Ang taong ito ay tinatawag na Li at siya ay pumunta lamang upang makita ang taong samugat kay Zugay. Lubos na nalito si Lu at ipinaliwanag ni Rong na ito ang taong sumusubok na kunin ang kanyang buhay. Siya ay pinuntirya ni Rong ngunit ito lamang ay nagdulot ng panganib sa kanya. Sinubukan ng ating bayani na protektahan siya ngunit si Mr. Wei ang kailangang gumawa nito. Lumalaban ang dalawang matanda habang sinasabi ni Li na ang 7 dukes ng City Guan ay sa kanya. Ipinaliwanag ni Rong na ang mga ito ay ang 7 superior long lost brush spirits na ginawa ng burial owner kasama ang green lost brush. Gusto ni Li kunin ang green lotus brush upang hatiin ang ink brush mula sa host. Upang gawin ito, kailangan niyang alisin ang host at iyon ay si Luo. Isang pagtingin sa kung nasaan ang babae na nakadamit na pula ay nagpapakita ng mga pagkakagulo ng mga gwardya na nagsisigawan na ang inkbrush library ay binasag na. Gusto nilang hulihin ang magnanakaw, ngunit matagal nang wala ang babae na ito. Patuloy ang laban ng dalawang matanda ngunit nasa napakasamang kalagayan si Mr. Wei. Sinabi ni Rong kay Lu na tumakbo at sila ang tatalon kay Li sandali. Nagiging masama ang sitwasyon habang si Li ay malapit nang tapusin si Mr. Wei. Nagpakita muli ng kanyang napakabilis na refleksyon si Belo at ginamit ang kanyang bagong lakas upang iligtas siya. Labis na nagulat si Li sa nakitang vestige sa loob ni Luo, ngunit sinabi ni Mr. Wei kay Lu na wala siyang laban kay Li. Sinabi ni Lu na hindi siya dapat umatras ngunit agad siyang napakarete kay Li. Handa na si Li na tapusin ang kanyang buhay ngunit nagbuwis ng sarili si Mr. Wei upang iligtas si Luo. Nakagawa si Mr. Wei ng sapat na pinsala upang pilitin si Li na umatras ngunit sinabi ni Li na hindi nila magagawang protektahan si Luo ng matagal. Sa kabutihang palad, okay ang dalawang lalaki ngunit ipinaliwanag ni Mr. Wei na ito lamang ay ang clone ni Li at marami pang panganib sa hinaharap. Kailangan nilang matutunan agad kung paano hatiin ang brush spirit mula sa katawan ni El ngunit una, kailangan matuto ni Lu kung paano ito kontrolin. Sa ganitong paraan, makakaprotekta siya sa sarili niya kung sakaling may masamang mangyari sa kanila.
Si Lu ay tumanggi nang pahalagahan pa nila ang kanilang mga buhay para sa kanya, ngunit iginiit ni Ji Wei na kasalanan niya kung bakit napasama si Lu sa gulo kaya't tungkulin niyang protektahan ito. Sinabi ni Lu na pumapayag siyang matuto kung paano kontrolin ang espiritong brush pero kailangan niyang kayang protektahan hindi lang ang sarili kundi pati rin sila. Sumang-ayon si Ji Wei na turuan siya pero kailangan niyang magpahinga kaya't nagboluntaryo si Rong na maging tutor ni Lu. Pinayagan ni Ji Wei, at natuwa si Lu na tila hindi pala ganun kasama si Rong gaya ng iniisip niya. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Lu sa paaralan at maraming atensyon ang natanggap dahil kasama niya si Rong. Dinala siya ni Rong sa isang aklatan at ipinaliwanag na kailangan niyang tandaan lahat ng tula na sinulat ni Lei. Siyempre, hindi ito pabor kay Lu dahil parang kagaya lang ng klase sa sinaunang sibilisasyon ng China. Binanggit niya kung gaano ka-stress tingnan ni Lei at sinubukang biruin ito, ngunit hindi ito nagtagumpay. Biglang dumating si Zhen Zhang na nagtutulan ng mayabang at ipinakilala ang sarili kay Rong. Binatikos ni Zhen si Lu ng husto at naging labo ang isip ni Lu. Iniisip ni Zhang na kasama lang si Rong dahil sa awa. Inilarawan niya si Lu bilang isang pasaway na halos paalisan sa paaralan, kaya't pinayuhan niya si Rong na iwasan si Lu. Sumali na rin ang ibang estudyante sa pambabatikos, ngunit sapat na kay Rong ang naririnig. Sinabihan niya si Zhen na nagpapakabastos lang ito at dapat matuto itong magpakumbaba. Nang tumayo si Rong para sa kanya, namangha si Lu at kinuha niya ang kamay nito habang umalis sila. Nagulat ang lahat pero iniisip ng iba na nagpapakipot lang si Rong kay Zhang. Maya-maya pa, labis pa ring namangha si El at nagtatanong kung ito na ba ang tinatawag na pag-ibig. Inipaliwanag niya na kaya niyang ma-visualize ang lahat ng tula sa kanyang isip ngunit hindi niya masyadong maintindihan ang mga ito. Ipinaliwanag ni Rong na iba't ibang iskolar ay nagiging iba't ibang espiritu at karaniwan nilang pinipili ang isang tao na isinangguni sa kanilang kalikasan. Ngunit minsan, pipiliin nila ang sinuman na katulad ng katangahan niya. Kaya't hindi nito magagamit ng husto ang espiritu. Nakikinig pala si Zhang sa lahat ng ito at nagtatanong kung totoo ang mga ink brush. Iniisip niya na kung magkaroon siya ng isa nito gamit ang kanyang galing, magiging sikat siya. Halos makatulog na si Lu sa sobrang nakakatamad na pagbabasa, at ipinaliwanag ni Rong na ang pag-unawa kay Lei ang pinakamahusay na paraan para magkaroon ng ugnayan sa kanyang espiritu ng brush. Sobrang mataas daw ang antas ng pagsusulat ni Lei para sa mabagal niyang isip kaya't dapat silang magsimula sa mas madaling mga makat. Akala ni Lu ay karapat-dapat siyang magpahinga, ngunit sinabi ni Rong na pwede na siyang magpahinga habang buhay kapag dumating na ang pamilya Zugay para kunin siya. Nagtatanong si Lu kung mayroon bang tutulong sa kanya, pero wala raw gustong lumaban sa pamilya Zugay. Kumpara ni Lu ang kanyang buhay sa isang video game pero hindi makapaniwala na agad-agad na niyang haharapin ang huling kalaban. Ipinaliwanag ni Rong na apektado ang kapangyarihan ng bawat espiritu ng brush ng talentong taglay nito. Mas malaki raw ang tsansang magtagumpay siya kung mahahanap niya ang pinagmulan at katangian nito. Mahirap daw siyang mag-aral dahil gusto lang niya matulog pero patuloy pa rin si Rong sa pagtuturo sa kanya. Na-impress niya si Rong sa pamamagitan ng pagpapakita na alam niya ng marami tungkol sa manunulat sa loob ng kanyang Snowstorm ink brush. Labis itong nakakagulat sa simpleng pangunawa ng bida, at lumabas na humingi pala siya ng tulong kay Mr. Ju para mas lalong lumapit kay Rong. Tumugma ng perpekto ang kanyang plano dahil ngumiti si Rong sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Nang masayang nagtatanghal si El ng tula sa kanyang isip, agad siyang binawian ng pansin ni Rong. Mataas ang pagtingin ni Rong sa may-ari ng libingan, kaya't naiinggit si Luo at tanong kung may ginawa ba ito para sa lipunan. Sinabi niya kung gaano keteko ang taong iyon at ngayon ay nauunawaan niya kung bakit lumisan ang Green Lotus brush ni Lei. Sa kasalukuyan, mayroong enerhiya na bumubukas mula sa katawan ni Lu at lumabas ang isang USA. Siya'y nagdiriwang dahil nakabuo siya ng isang uri ng koneksyon sa kanyang spirit brush ngunit sa kasamaang palad, ito ay nangangahulugang mas marami pang pag-aaral sa ibang lugar. Tumatawag si Zhen sa kanyang tiyuhin na si Zhao at nagtatanong kung makakausap niya ang isang babae na tinatawag na Y. Siya ay eksperto sa isang bagay at maaaring interesado si Y sa ink brush na hawak ni Zhen. Sa kabila ng gabi, maraming atensyon si El sa harap ng kanyang dorm dahil kasama niya si Y. Sinabi niya dito na umuwi ngunit hiniling nito na manatili kasama siya. Nang marinig ito ng mga kaibigan sa paligid, napagpasyahan ni El na maghanap ng ibang lugar. Dinala niya ito sa internet cafe at kinailangan niyang linawin ang sitwasyon ng isipin ng kaibigan niya na si Rong ay kasintahan niya. Nagpakilala si Yan dito at pinagsama ang dalawa. Iniisip ni Lu na mukhang kakaiba ito habang nagsusurf sa internet dahil tila seryoso.
Ipinaliwanag ni Rong na praktikal siya mula sa ibang mundo at ang mga tulad niya ay dumadaan sa walang katapusang pagsasanay mula pa sa kabataan. Natutuwa siya na naroon siya kaya't sinabi ni Elle na magtatapos muna sila ng pagsasanay at pag-aaral, ngunit oras na para turuan niya siya ng isang bagay. Kaya pumayag itong matuto kung paano maglaro ng laro. Nag-load si Lu ng laro at naglaro sila. Matapos ng ilang oras, nagtaka si Lu kung talagang hindi pa naglalaro si Rong dati dahil magaling ito. Mabilis si Rong matuto at ipinaliwanag na mas madali ang paglalaro kaysa sa pagkontrol ng espiritong brush. Gusto niya si Elle na magsikap at nagalak siya nang malaman niyang habang mas maraming tula siyang sinasambit, mas malakas ang kanyang espiritong brush. Nagsimulang mag-aral si Lu agad. Bumagsak siya sa pagtulog pero nagising matapos ang parehong panaginip tungkol sa nakakatakot na matanda. Natulog si Rong at nagtaka siyan dahil kalahating alas 10 pa lang ito. Proud na ipinaliwanag ni Luo na hindi ordinaryong babae si Rong at hindi siya katulad ng mga karaniwang tao na may oras para sa pagtulog. Ipinaliwanag niya na darating ang panahon na may bored na siya sa pagpunta sa internet cafe at inirekomenda kay Lu na mag-isip ng iba pang ideya para sa date. Nagpasalamat si Lu sa kanyang kaibigan at sumulyap kay Rong sandali. Iniisip niya kung paano siya ngayon ay sync na sa Green Lotus brush at marami ng tula ang kanyang sinambit. Kung makakakuha siya ng Coreless Ink brush upang kumpletuhin ang kanyang brush spirit, makakalaban na niya ang sarili. Hindi na gusto ni Lu na magpahamak si Rong kaya't nakipag-ugnayan siya kay Mr. Ju at nagtanong kung maaari niyang pahiramin ulit ang Coreless Ink brush. Sa kasamaang palad, ipinaliwanag ni Mr. Dao na may kaibigan si Zhang na interesado rin dito at ipinahiram na ito sa kanya. Nagalit si Lu sa kanyang kalaban at tumakbo upang hanapin ito. Sinabi niya kay Yan na bantayan si Rong at hindi makapaniwala siya na iniwanan lang ng mga kabataan ngayon ang kanilang mga kasama. Pumunta si Elle sa bahay ng tiyo ni Zen pero masyado itong madilim at siya'y nadapa. Nagpanik siya matapos madapa sa isang katawang walang buhay, ngunit sa swerte ay humihinga pa si Zingjis Zhongle. Nagtawag si Lu ng tulong pero narinig niya ang boses ni Zing at naramdaman ni Lu ang malaking sakit ng magkaroon ng di kalma ang kanyang brush spirit. Nilagay niya ang kanyang telepono sa tahimik at sumilip para malaman ang nangyayari. Nakita niya na may ginagawa ang kakaibang babae kay Zhang at sinasabi nito na mas matagal ay refine ang Coreless Ink brush kaysa sa iba. Malinaw na nasa malaking sakit si Zhang, ngunit sinabi sa kanya na swerte siya na maging puppeteer ng kanyang brush. Natakot si Luo sa kanyang nakikita, pero hindi pa patay si Zen at may oras pa upang iligtas ito. May nakakainis na mukha si Zen na gustong suntukin ni Lu, pero buhay pa rin si Zi sa huli. Na-realize niya na kailangan niya ang tulong ni Rong, ngunit hindi ito makakarating agad. Mukhang sobrang lakas ng kakaibang babae, kaya't iniisip niya na baka mawalan siya ng buhay kung susubukan niyang labanan ito. Tumatalon-talon siya ng ideya at biglang tinawagan ni Lu ang kakaibang babae. Lumabas ito kung saan galit na tinawag siya ni Lu dahil sa paglapastangan nito sa isang miyembro ng pamilya Zugay. Sinabi niyang pirmado na niya ang kanyang sariling death warrant, pero sinabi sa bata na umuwi at matulog. Nilinaw ni Elle na hindi ito buruan at pinalabas ang isang bugzo ng enerhiya na nagpakita na may brush spirit siya. Ipinaliwanag ni Elle na galit si Mr. Lee at malaking problema ito sa kanya, ngunit binanggit nito na si Zhang ang nagdala ng Coreless Ink brush sa kanya. Wala raw alam si Zhang tungkol sa mga espiritong brush, ngunit hindi gusto ni Lu marinig ito. Sa kabila ng pagtataksil ni Lu, gumana naman ang balak niya at nagpangako ang babae na si Ina gagawin ang lahat para sa pamilya Zugay. Napagtanto ni Lu na takot talaga ang mga tao sa pamilya Zugay at sinabi sa kanya na ibalik si Zhang. Nagpangako si Lu na sasabihin ang maganda tungkol sa kanyang master, ngunit ito'y parang nadiskubre na. Nagtawanan si Ye nang malaman niya na nagsinungaling sa kanya itong tanga na ito at handa siyang ipakita kung gaano kalakas ang kanyang angular ink brush. Nagtangkang tumakas si Elle ng mabilis, ngunit walang saysay dahil hinuli siya ng mga kaidnang ito. Nang awit at namamanhid na ang lahat ng limbs ni Elle, kaya't hindi siya makagalaw. Binanggit ng babae na si Mr. Lee ay hindi ang master at kailangan niyang parusahan si Luo sa kanyang panloloko. Napagtanto ni Lu na inibaba niya ang kanyang tingin sa babae at ito ay may kaugnayan sa kanyang brush spirit. Habang ginagawa niya ito, sumubok ang ating bata na gamitin ang kanyang kapangyarihan, ngunit nabigo. Ipinakita niya na ang mga kadena nito ay konektado sa lahat ng 5 pandama. At kontrola nila ang mga nerbyo, pangangaligkig, kati, at sakit. Nagsisilbing pabigat sa kanyang katawan, ngunit hindi handa si Luo na mamatay. Lalong nagdulot ng mas matinding sakit si Ye, ngunit sa huli ay nagsawa at nagpa siya na oras na para kunin ang buhay niya.
Ang kanyang huling kadena ay dumampot sa leeg ng aming bata, at siya ay sinimulan nitong sakalin. Sa sandaling malapit nang mawala ng malay si Lo, naalala niya ang tula tungkol sa pagkuha ng sariling buhay. Sinimulan ni Lo ang pagsambit ng tula na ito, at napakalaking dami ng lakas ang nagmumula sa kanyang katawan. Nabigla si Y ng damaloy ang lakas na ito sa kanyang mga kadena, at wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Patuloy na sinasambit ni Luo ang tula hanggang sa sumabog ang kanyang katawan ng enerhiya, at napagtanto niya na mayroon siyang Green Lotus brush. Vestie, ang aming bata ay naging isang tunay na nerd habang ang pagbaba ng araw ay nagpapaalala sa kanya ng isa pang tula. Isinambat niya ito at agad na sumugod gamit ang lila na ulap. Sinubukan itong kontrahin ni Ye, ngunit walang pag-asa laban sa ulap ng aming bata. Sinira ni Lo ang ilang mga maliit na ahas niya, kaya't sumuko na siya roon, at patuloy na sinasambit ng aming munting nerd ang mga tula. Ang lahat ng kanyang nerdy na pag-aaral ay tunay na nagbayad ng mabuti dahil nakagawa si Luo ng isang napakalaking alon. Hinanda niya ang isa pang alon, ngunit may nangyaring hindi maganda. Swerte na umalis na si Ye, ngunit masaya ang aming bata na iniwan niya ang kahit ano, at tila okay naman si Zen. Sinabi niyan kay Rong na hindi niya alam kung nasaan si Luo, at bigla na lamang siyang dumating. Hindi napagtanto ni Lu na nalaglag niya ang bagay na kinuha mula kay Yi, ngunit nakita natin na si Zen ay nasa napakasamang kalagayan at tila isang zombie na. Iniulat ni El ang nangyari, kaya't si Rong ay nag-analisa ng pinsalang katawan ni Zen. Ipinaliwanag niya na sinakmal ng Coreless ink brush siya sa buong katawan maliban sa kanyang utak. Ang kaya lang niyang gawin ay pabagalin ang pagpapainam, pero hindi niya ma-stop ito. Sa sandaling iyon, bigla na lang pumasok si Zhang's father at dinala ang kanyang mga tauhan si Zhang sa ospital. Pinasalamatan ni Zhang's father si Lu para sa pagliligtas sa kanyang anak, ngunit sinabi na hindi niya dapat dinala ito sa isang manggagamot na tinutukoy si Rong. Handa sana na itanggol ni Luo ang kanyang babae, ngunit binigyan siya ni Mr. Zhang ng pera at umalis pagkatapos. Pagkatapos, tunay na proud si Rong sa kanyang bata para sa pagsasagawa ng mga atake. Ang mga tula na sinambit niya ay dapat magpanglo ng loob at lungkot sa mga tao, ngunit si El ay lalong nagmamalaki. Tinukoy niya na sinasambit niya ang mga taludtod kaya nawala sa ritmo. Noong mga oras na iyon, napagtanto niya na nawala niya ang bagay na kinuha kay Yi. Nakita ito ni Yan sa sahig at binuksan, ngunit nabigla nang may lumabas na brush. Dumating din ang iba para makita ito, ngunit huli na dahil pumasok na ang brush sa katawan ni Yan. Nag-alala si Lu, pero ipinaliwanag ni Rong na konektado lang siya sa espiritong brush. Pinabayaan na lang ni Lu na bumagsak si Yan sa sahig, at magandang tulog na ito. Sa huli, nagising si Yan at hiningi kay Lu kung siya'y mabuti o masama. Alam na niya na bahagi si Lu ng isang lihim na ahensya kung saan lahat ay may superpowers. Sinabi ni Lu na sila ay mabuti, kaya't tuwang-tuwa si Yan na siguro ay bagong napiling miyembro. Kaagad itong nagsimulang mag-isip ng plano para protektahan si Zhang dahil malamang na siya ay Aihan, ngunit sinubukan itong pigilin ni Rong. Ang bagong bayani na si Yan, nakakatawa, ang sabi sa kanila na wala nang mas importante kaysa pagliligtas ng buhay ng mga walang kapangyarihan, at umalis sila. Pumunta sila sa ospital para makita si Zhang, at gusto niyan malaman ang pinagmulan ng kanyang espiritong brush. Sa kasamaang palad, hindi nila alam, kaya't kailangan niyang malaman ito mag-isa. Buo ang sinabi sa kanya na magpahinga na lang dahil buhay pa rin siya. Sinubukan niyang magpahinga pero ang dugo ng mga tao sa paligid niya ang kanyang napansin. Nagliwanag ang kanyang mga daliri, at nagtaka siya kung nagising na ba ang kanyang mga kapangyarihan. Nabigla si El na nangyari ito ng mabilis, ngunit binalaan siya ni Rong na huwag masyadong lumapit dahil maaaring mapaminsala ang kanyang mga kapangyarihan. Iniisip ni El ang pinakamasamang posibleng sitwasyon, ngunit naaksidente sila ng isang madilim na ulap. Hindi si Zhang ang may gawa, at ibinunyag ni Rong na ito ay isang 5 kulay na brush na nagbabalangkas ng mga halusinasyon. Sa kasamaang palad, nahuli na ang mga batang lalaki at nakakaranas sila ng mga halusinasyon sa kanilang buhay. Sinabihan ni Rong ang mga mangmang na isara ang kanilang mga mata, ngunit siya ay nahuli din pagkatapos. Nakakatakot ang kanyang halusinasyon, ngunit si Luli, ang aming batang si Luo, ay nakatakas. Iniligtas niya si Rong, at itinaboy niya ang usok. Ipinaliwanag ng kanilang katunggali na ang dilaw na ilaw ay pumupukaw ng pagnanasa ng isa, si kanan ay nagpupukaw ng takot, at ang pula ay nagpupukaw ng kahinaan. Binlock ni Rong ang susunod na atake ng kalaban, at pinipilit niya ang kanyang makakaya upang tawagin ang kanyang mga kapangyarihan. Sa kasamaang palad, hindi gumagana ang karaniwang galaw ng isang bayani, at tinamaan si Lu ng pulang ilaw.
Dumarating ang kanyang mga kaibigan upang tulungan siya, at binuhat siya niyan dahil sobrang takot siyang gamitin ang kanyang mga daliri. Sa kabila ng lahat, nagawa pa ring sabihin ni Lu si Rong, at ipinaliwanag niya na ang kanilang manlalaban ay mula sa pamilya ng Zog. Ang taong ito ay naghahanap kay Luo, kaya pinalakas niya ang kanyang depensa, ngunit nagpadala lamang ang lalaki ng ilang demonyo upang atakihin sila habang sila ay nagtatanggol. Binigyan ni Rong ang mga batang lalaki ng leksyon sa kasaysayan ng ilang makata. Hindi nakarating ang may-ari ng panulat sa patayang si Jiz, ngunit iniingatan niya ang kaluluwa ni Jiz. 200 taon mamaya, inilagay niya ang kaluluwa sa isang batang tinawag na Jiang. Gusto ni Yan Rong na magbigay siya ng kahit anong tula ni Lei, ngunit wala siyang alam, at tinamaan siya ng pulang ilaw. Nagmadali si Lu na protektahan ang kanyang kasintahan at binulabog siya sa labas ng halusinasyon. Sa kasamaang palad, siya ay sobrang na-distract sa kanya, at bigla siyang tinusok sa dibdib ng isang demonyo. Sinabihan niya si Rong na tumakas, at inihagis siya ng halimaw patungo kay Yan. Sa di inaasahang pangyayari, nadikit si Yan sa kanya gamit ang kanyang kumikinang na daliri, at ang malaking butas sa dibdib ni Lu ay biglang gumaling. Hindi maintindihan ni Lu kung paano siya nabubuhay pa rin, at hindi sinasadyang kumalat ang kanyang kumikinang na dula sa buong katawan ni Rong. Gumaling din ang kanyang mga sugat, at napagtanto nila na ito ay dahil sa mga daliri ni Yan. Medyo naging kumpiyansa si Yan at lumakad patungo sa mga demonyo, ngunit binugbog lang siya ng mga ito. Pinagaling ni Yan ang kanyang sarili, at iniisip ng kanyang mga kaibigan na siya ay nagtatrabaho. Ginamit ni Yan ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling upang makatawid sa lahat ng usok at sa huli ay nakahanap ng taong sanhi ng lahat ng problema. Sinubukan ng lalaki na sumuko, ngunit binaygo pa rin siya ni Yan. Binigyan siya ng takip ni Rong, at sinubukan ng lalaki na gumamit ng isang sekreto atake, ngunit madali itong hinarap ni Yan. Inilabas ni Lu na ang lahat ay nasira na, ngunit biglang nagwala ang taong ito at sinubukan na gumaling gamit ang kapangyarihan ni Yan. Lubha itong bumalikwas laban sa Gago, at siya ay itinulak pabalik. Tumakas ang lalaki, at nagdesisyon silang hayaan na lang siya. Hindi nakakita ang normal na tao ng mga bagay na nakikita nila, at inihayag ni Lu na ang pagiging isang bayani ang kanyang tungkulin. Nalungkot si Rong dahil hindi niya kailangang iligtas, at nagpunta ang mga batang lalaki upang makita si Zhang. Si Mr. Zhu ay naroon, at marami siyang pagsisisi dahil comatose pa rin si Zhang. Hindi niya iniisip na ang walang core na ink brush ay karapat-dapat sa lahat ng panganib at ipinaliwanag na ito ay ginawa ng isang sinaunang miyembro ng pamilyang Zugay na si M. Umalis sila, at naisip niyang nasubukan ang kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling kay Zhang, ngunit hindi ito sapat. Pumunta si L upang hanapin si Rong. Ngunit siya ay nasa telepono sa kabiglaan. Sinabi niya sa taong kausap niya na nakuha na ni Lu ang kanilang patibong, at ang plano ay sumusunod ng maayos. Pinaniwala ni Lu ang lahat ng sinasabi niya, at madaling manipulahin. Kaagad na hinarap siya ni Luo, ngunit sinabi niya na ang pinag-uusapan nila ay sobrang halata kaya walang paraan na talagang iniisip niya na gusto siyang makisama sa isang gago tulad niya. Pagkatapos, nalaman natin na talagang galit si Lua sa pamilyang Wei, kaya nagdesisyon silang si Lua ay kailangang matutong sa mas mahirap na paraan. Lumalabas na ibinunyag ni Rong na simula pa lang ay plano na ng kanyang lolo. Nakamit nila ang tiwala ni Luo upang magamit ang kanyang Green Lotus Brush para sundan ang 7 duke. Nilalaro niya siya at ngayon ay tinatawag na niyang mahusay na katawan lamang. Galit na galit si Lua na ginagamit lang sila at nagtataka kung bakit hindi siya binalaan ng kanyang ina na ang mga babae ay nagsisinungaling. Sa mismong sandali, dumating si Ye at ipinakita na hinahanap siya niya. Nakaw niya ang kanyang brush pero ibinunyag niya na wala na siya nito. Alam niya na konektado si Lu sa pamilyang Wei, ngunit itinanggi niya ito. Natuwa si Ye na marinig na siya ay isang nag-iisa ngayon at gusto niyang magkasama sila upang hanapin ang 7 duke sa kanilang sarili. Natukoy ni Ye na ang babae ng pamilya W ay dapat na nabigo sa kanyang puso, ngunit sinabi niya sa kanya na tumahimik. Nakakairita na ang kanyang pagtawa, ngunit pagkatapos ay nag-aalok siya na gumaling kay Zhang kung magtatrabaho si Lu para sa kanya. Binabalaan niya siyang hindi dapat hayaan ang isang buhay na mawala ng walang iniisip, ngunit tapos na si Lu sa pagtitiwala sa mga babae. Sa huli, nakumbinsi rin siya ni Wei, at dinaikit niya si Lu upang kunin ang kasangkapan na magliligtas kay Zhang. Iniisip ni Lu na hayaan na lang siyang gumaling siya si Zhang pero pagkatapos ay trader dahil tila lahat ay nagbibintang ngayon. Kinuha ni Wei ang bagay na inaasahan na magliligtas kay Zhang at ipinaliwanag na buhay ang Inkstone. Sa huli ay nadiskubreng ito ay panlilin lang lamang dahil sinuntok niya ang kanyang lalaki patungo sa hindi malay.
Hindi talaga umaasa si Luo kapag tungkol sa mga babae, at nilagay siya ni Ye sa kanyang ball. Nakita niyan si Rong sa loob ng ospital, at pareho silang nagtatanong kung nasaan si Luo. Nagising si Luo at napagtanto na siya ay nakatali at ang kanyang brush beard ay naipit ng isang uri ng selyo. Nagpatawag si Luo ng tulong kay Yan, ngunit si Yu ay nagdala sa kanya mula sa ball. Inihagis niya siya sa lupa at ipinakita na dinala niya siya sa isang templo kung saan maaari niyang tapusin ang kanyang buhay kung gusto niya. Gusto niya ang Green Lotus brush vestige niya, ngunit ang kanyang atake ay hindi inaasahan dahil ito ay nablock ng isang uri ng butil. Dumating ang isang misteryosong tao at ipinakita na alam nila na ninakaw ni Ye ang mga brush mula sa Wei Mansion. Ang kalbong lalaki ay sinabihan ng kanyang kanang kamay na may pangalang Zhu na bugbugin si Yi, ngunit magaling siyang lumaban. Ang maliit na lalaking marunong ng karate ay nag-overwhelm sa kanya, ngunit nakagawa si Ye na palayain si El sa kanyang mahika. Pangako niya na hindi niya sasaktan si Luo kung tutulong siya sa kanya, ngunit hindi alam ni Luo kung ano ang dapat niyang paniwalaan. Sa huli, sumusuporta siya sa lalaking marunong ng karate, ngunit bago ito manalo, tumigil siya. Gusto ni Zhu na tumayo siya upang magsimula ulit ang laban, ngunit sinabi ng kanyang boss na huwag magpakita ng awa sa mga taong tulad niya. Patuloy ang mga atake ni Zhu, ngunit ginamit niya si Luo bilang proteksyon at nakatakas. Ginamit ng kalbong lalaki ang isa sa kanyang mga bead upang palayain si Zhu, at natuklasan natin na ang kanyang pangalan ay Master Baday. Nagpakilala silang lahat, ngunit sinabi ni Luo na wala siyang brush spirit. Nakakagulat na alam ng kalbong lalaki na mayroon talagang Green Lotus brush spirit si Luo, at natuklasan ito dahil sa sale. Naghanda si Luo para sa laban, ngunit ipinaliwanag nila na wala silang masamang intensyon. Hindi ito pinaniwalaan ni Luo, ngunit agad na pinatigil siya ni Master Baday. Inipit ni Baday ang rhythm ni Luo at kung pipilitin ni El, masasaktan lang siya. Nabilib siya sa kakayahan ni El at ipinaliwanag na nais lang niyang malaman pa ng higit patungkol sa Green Lotus brush spe at vestige. Iniulat ni B.A. na may problema noon ang pamilya Wei sa pagsunod, nag-away-away at maraming napatay. Ang lolo ni Rong ang nagumpisa nito at simula noon ay nawala na siya. Napansin nila ang presensya ng iba at agad tumakbo si Zhu para harapin ito. Lumabas na si Yan, kaya pinakalma ni Luo ang lahat. Narinig ni Yan ang lahat dahil sa tawag ni Luo sa telepono, at alam niya na marahil alam ng kalbong lalaki na nasa kanya ang ink brush na ninakaw ni Ye. Ginawa ito ni B.A. at inihayag na ang kanyang brush spirit ay tinatawag na eyebrow drawing brush ni Zhang Chang. Kada araw, pinipinta ni Zhang ang kilay ng kanyang asawa na nabali ang dulo ng kilay. Binigyan ni Rong si Yan ng isang bagay na ipapakita kay Alo, ngunit napansin nila na may paparating. Itinago ni Bid ang kanilang presensya, at nakilala ng W na ang intruder ay si King. Ipinaliwanag ni Baday na itong templo ay nagbibigay ng depresyon at kalungkutan, kaya't ginagamit ito upang kunin ang brush spirits mula sa katawan ng mga tao. Ito ay itinuturing na isang matedero, kaya't dinala siya roon ni E. Ginawa ni King ang ritual ng pagtanggal ng brush spirit sa isang mahirap na lalaking walang malay, at napagtanto ni Lu na maaaring siya iyon. Handa na si King na saksakin ang lalaki, ngunit nagpa siya si Luo at ang iba pang mga lalaki na lumaban. Nasaktan si Baday sa kabaliwan ng mga kabataang lalaki, ngunit masaya si King na makita si Luo ulit. Masaya siya na dumating sa kanya ang Green Lotus brush vestige, at nagulat si Luo na mayroon palang isa sa 7 duk sa ilalim ng spell. Hindi nakapagamit si Luo ng kanyang kapangyarihan nang umatake si King, ngunit swerteng nakapagprotekta si Zhu sa kanya. Hindi nakikinig sa kanya ang brush ni Luo, kaya sinabi ni Baday na siya ay masyadong mahina ngayon. Napaklakas ng kapangyarihan ni King, kaya't kailangan ni Baday na suportahan ang kanyang protege. Ginamit ni Zhu ang kanyang galing sa hand-to-hand combat upang mabawi kay King ang baril at umatras kapag gumamit ng mahika si King. Ito ay nagbigay daan sa Dod na itulak si King pabalik gamit ang pisikal na atake, ngunit ay sapat na si King at nag-prepare ng malakas na atake na kumikilos ng ulap. Ang atake na ito ay nakapanggilas ng depensa ni Bed, at napagtanto niya na tapos na ang cooldown ng kanyang kakayahan sa pagpapagaling. Ipinahayag ni King na walang silbi ang anuman nilang gawin sa puntong iyon dahil malapit na silang mamatay lahat. Nagtagumpay si Baday na maglagay ng isa pang barikada at sinabihan si Dod na ilabas ang iba roon. Nagpakita si King ng isa pang malakas na atake, ngunit agad nitong sinira ang barikada na ito rin. Ayaw payagan ni King na mag-isip na makatakas ang iba, kaya't nagbuwis ng sarili si Zhu para protektahan ang iba. Kumuha si King ng hawak kay Luo, kaya't desperadong umatake ang kanyang pinakamalapit na kaibigan kay King. Sa puntong ito, mahirap na pigilan si King at madali niyang pinatay si Yan at Luo.
Gusto niyang maghayganti sa ginawa ni Lu sa kanya, ngunit humingi ang lalaking nasa ilalim ng spell ng tulong kay Lu. Hindi payag si King na gawin ito, kaya't inilipat niya ang kanyang atensyon sa lalaki at bigla siyang pinatay. Nag-isip si Yan kung paano siya pinakamasaktan sa buong buhay niya at napagtanto na tapos na ang cooldown para sa isa sa kanyang mga daliri. Kinuha ni King ang ink brush mula sa patay na lalaki, at kinilala ito ni Bey na pupil mark ang ink brush. Naghanda si King na sumunod kay Lu, ngunit niligtas siya ni Yan. Ipinaliwanag ni Yan kay Luo ang kanyang daliri, ngunit nag-aalala si Luo dahil sa pagkapalpak ng kanyang kakayahan sa isa pang masamang tao noon. Patuloy na nagmamay-ari si King sa ating mga bayani, ngunit dumating na ang desisyon ni Yan. Nagtaya siya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kakayahan, ngunit sa halip na itouch niya ang pupil mark ang ink brush. Kailangan ni King na pigilan ito mula sa pagtakas, at natuklasan ng mga lalaki na ang kakayahan ng brush ni Yan ay upang ibalik ang oras. Sa totoo lang, ito'y medyo nauunawaan dahil ang kanyang paggaling ay pag-undo lamang ng mga sugat. Ang pinsala niya sa isang masamang tao noon ay pagbubuo lamang muli ng pinsala na ginawa ilang segundo bago. Pareho rin sa pagbubukas ng holder ng ink brush ni King. Subukan man ni King na habulin si Luo, ngunit agad itong nagsisinang tumama ang kanyang atake sa ink brush na sinikap niyang habulin. Lahat ay nagulat nang biglang lumipad ang ink brush patungo sa katawan ni Luo. Lahat ay nabigla dahil si Lu ngayon ay may dalawang ink brushes sa kanyang loob, ngunit hindi ito dapat mangyari. Napakalakas ng kapangyarihan na dumadaloy sa katawan ni Lu, at hinihingi niya kay King na ibigay rin ito ang kanyang Cloud Rider ink brush. Ginamit ni Lu ang kanyang bagong kapangyarihan upang umatake, ngunit napagtanto na nakatakas lang si King. Namangha siya na agad natutunan ni Lu kung paano gamitin ang kanyang bagong kapangyarihan, ngunit pagod si Lu. Inamin ni Lu na sa totoo lang ay binasa lang niya sa kanyang isip ang isang tula mula sa Green Lotus brush, ngunit ito'y para lamang takutin si King. Sa totoo lang, hindi niya alam kung paano gamitin ang bagong ink brush. Sinuri ni B.A. ang katawan ni Luo at nabigla na napagtanto na nakapagpagsama si Luo ng dalawang brush spirits. Wala pang nakagawa nito noon kaya't itinuturing si L bilang the chosen one. Ayon sa alamat, may isang nagsubok noon na pilitin ito ngunit bigla na lamang namatay. Nang magpanik si Luo na maaaring mamatay siya sa anumang sandali, naalala niya na may mensahe si Rong para kay Luo. Swerteng ipinaliwanag nito ang ligtas na paraan upang hatiin ang isang brush beard mula sa katawan ng tao. Maaaring wala ring silbi dahil hindi maunawaan ng mga batang lalaki ang relo, kaya't sumubok si Baday. Iniisip niya na dapat subukan ni El kausapin si Rong, ngunit ipinaliwanag ni El na ang kanyang lolo ay masyadong delikado, at mas gugustuhin niyang manatiling malayo. Ipinaliwanag ni Lu na hindi siya sigurado kung talagang tinutulungan siya ni Rong o kung sinusubukan lamang siyang binal-ikan. Ibinunyag ni Baday na ang mensahe ay nagbanggit ng tungkol sa dalawang lugar na tinatawag na pen burials, ngunit hindi pa siya nakarinig ng paraan kung paano nanganganib na hatiin ang mga espiritong brush ng ligtas. Pinadala ni Bed si Yan at Zhu sa dalawang lokasyon habang sila ni Luo ay pumunta sa kanyang nayon upang mag-conduct ng pananaliksik. Sa kanyang nayon, ipinakilala ni Bed si Luo sa kanyang tiyuhin na si Ding. Akala ng lalaki na pumunta sila doon para sa isang kasiyahan, estilo monk, ngunit labis siyang nagulat nang malaman na si Lu ay doon para makita ang pinuno. Ang kasiyahan na tinukoy ni Ding ay isang seremonya ng pagpili ng talento na regular na ginaganap sa nayon. Ang talento na paborito ng mga espiritong brush ay magiging sibil ng pen burial. Ipinaliwanag ni Bion sa pinuno na siya ring kanyang ama ang nangyari. Siyempre, hindi makapaniwala ang pinuno dahil nagtagal si El ng dalawang brush sa kanyang loob ng hindi nangyayaring masama. Sinabi ng pinuno kay Luo na espesyal ang kanyang katawan at kung magsusumikap siya, maaari siyang makamit ng magagandang bagay. Ngunit isang ordinaryong tao lamang si Lu at ayaw niyang isugal ang kanyang buhay para sa mga bagay na iyon. Gusto lamang ni Lu na alisin ang mga brushes sa kanyang katawan, kaya tumanggaw lamang ang pinuno. Bigla na lamang pinigilan si Luo at si Baday, at ipinaliwanag ni Bed na pinagkatiwalaan siya ni Lu na dalhin siya sa nayon. Ipinakita ng pinuno na ang dalawang brush sa katawan ni Luo ay nagkakabit-kabit na, at ang Green Lotus brush ay hindi madaling magpapalabas sa ibang brush. Sinabi ng pinuno sa kanyang anak na wala siyang pag-asa na talunin ito, kaya dapat niyang tigilan ang laban. Ayaw ng pinuno na palampasin ang pagkakataon na palakasin ang pamilyang Wei at ayaw din niya na may iba pang makakuha nito. Kailangan niyang pag-isipan kung ano ang gagawin niya sa sitwasyon, lalo na't hindi niya alam kung gaano katagal pa siya sa mundo na ito. Sa kwarto ng pinuno, sinubukan ni Ding na kumbonsihin ang kanyang kapatid na huwag tulungan si Lu. Binigyang diin ni Ding na malaki na ang hirap na dinanas ng kanilang pamilya.
Nakatutok na ang pamilya Zhang kay Luo, kaya tiyak na magdudulot ito ng hindi kanais nais na pinsala sa kanilang nayon. Bumalik ang pinuno sa mga lalaki at nagpasya na palayain sila dahil sa palagay niya ay dapat nilang magawa ang kanilang sariling desisyon. Bilang paumanhin, ipinakita ng pinuno kay Luo ang tunay na kapangyarihan ng pupil marking brush. May kapangyarihan itong propecia, at magagamit ni Luo ito upang sagutin ang mga tanong kapag siya ay nawawala. Iniisip ni Luo ang pinakamalawak na tanong at itinanong ito kung ano ang dapat niyang gawin sa susunod. Nahulog ang isa sa mga balahibo ng brush, at ibinunyag ng pinuno ang nakakatakot na bagay, bawat paggamit ni Luo ng kapangyarihan ng pupil marking brush ay magkakaroon ng kaunting bawas sa kanyang buhay. Kapag nawala na ang lahat ng balahibo, tapos na rin ang buhay ni Luo. Ang tangalang na brush ay sumulat lamang ng pen burial poem, at ipinaliwanag ng pinuno na ang brush ay nagbibigay lamang ng pinakamahusay na direksyon, kung ano ang gagawin ni Luo ay nasa kanya na. Nagtataka si Bade kung ibig sabihin nito na dapat talagang hatiin ang brush mula sa katawan ni Luo, at pumayag si Luo dito. May ideya ang pinuno pero mayroon siyang nararamdaman na matinding sakit. Mayroon siyang tinutukan na uri ng atake, pero natapos din ito. Ipinakita ni Bade na nawala na ang ink brush sa loob ng pinuno at pati na rin ang kanyang buhay. Biglang dumating ang isang hindi kilalang babae at nagulat nang makita na patay na ang pinuno. Sinabihan ni Bade ito na tumahimik dahil baka nandoon pa rin ang gumawa ng krimen. Ngunit ang babae ay totoong tanga at natatakot na pinatay ni Bade at Luo ang pinuno. Tumakas ito upang ikalat ang maling balita, at ipinaliwanag ni Bade na wala na silang pag-asa. Sila ay pinagtulungan. Pagkatapos umalis ng mga lalaki, dumating ang iba pang mga tao ng nayon, at sinabihan ni Ding ang iba na isara ang mga labas ng nayon para hindi sila makatakas. Pumunta ang mga lalaki sa isang templo kung saan ibinunyag ni Bade ang isang nakatagong daanan. Ipinaliwanag niya na hinahabol sila ngayon, kaya ang tanging lugar na kanilang maaaring pagtagwan ay ang Waste Brush Library. Tinatago ng library na ito ang lahat ng mga free brush spirits na nakuha ng nayon. Ito ay lubos na confidential, at walang pinapayagang lumapit dito nang hindi pa hintulutan ng pinuno. Ngayong wala na ang pinuno, malamang na magkaroon ng mahirap na pagpapasya ang mga taga-nayon kung sino ang mag-check ng library. Ibig sabihin nito na magkakaroon sila ng oras upang malaman kung paano makalabas. Ipinakita ni Bade na ninakaw niya ang brush mula roon noon at hindi na bumalik pa matapos pumasok sa brush library. Ibig sabihin nito na dapat mayroong sekretong paraan palabas. Nakakita sila ng isang bagay na nagbubukas ng pinto, at ipinaliwanag ni Bee na may mga mekanismo na ginagamit dito. Ang mga mekanismong ito ay nagtetest ng kakayahan ng mga kalahok sa panahon ng pagbabalik ng mga brush spirits. Mayroong maraming mga pinto sa loob at kakaibang mga sulat sa mga pader. May mga brushes sa gitna, ngunit nagpanik si Bee at sinabihan si Luo na patayin ang kanyang ilaw. Sumabog ang kapangyarihan, at ipinaliwanag ni Bade na ang brush ay umaksyon ng tamaan ito ng kanyang flashlight. Aktibo na ang mekanismo, kaya bumulong si Bade ng isang klaseng plano kay Luo. Tumawag si Luo ng malaking kampana at marahas itong pinukpok. Ipinakita ni BA na ang mga halimaw na kilala bilang brush puppeteers ay walang paningin. Umaasa lamang sila sa kanilang pandinig para gumalaw, kaya maguguluhan sila sa malakas na tunog. Tinugis ni Luo ang mga ito, at nagbalik sila sa kanilang anyo bilang mga brushes. Inalis ni Luo ang mga balahibo mula sa mga brushes at nagtataka kung na-impress si Bade dahil pinatago niya ang kanyang mga yapak sa tunog. Napagtanto ni Bade na ang sulat sa mga pader ay isang kilalang literatura, ngunit wala itong ayos. Natuklasan ng taong matalino ang tungkol sa mga hugis ng mga simbolo at natukoy kung saan ang labasan. Sa wakas, nakarating ang mga lalaki sa lugar kung saan nakatago ang lahat ng mga brushes. Tiwala si Lu na sa abilidad ni Bade, maaari niyang pagsabihan ang test ng brush beard para makabalik ng madali. Tanggap ni Bade na ang brush beard spirits ay kahanga-hanga, ngunit ayaw niya ng isa dahil hindi rin naman gusto ni Lu ang kanyang sa kanya. Napansin ng mga lalaki na may kakaibang mga marka ng espada sa buong lugar. Isang bahagi ng pader, at naalala ni Lu kung paano niya nagawang tawagin ang dalawang tabak noong sila'y naglaban. Tinitiyak niya na tinamaan niya ang pader sa pagsusumikap na makahanap ng paraan palabas. Maliwanag na hindi niya nagawang magnakaw ng higit sa isang brush, kaya siya, syempre, hindi nagkaroon ng panahon na hanapin ang pinto. Natagpuan nila ang isang bahagi sa pader na tila naayos na at tinukoy na dapat ito ang kung saan dating naging labasan. Ginamit ni Lu ang kanyang kapangyarihan upang buksan ito at ipinaliwanag na ganito ang paraan kung paano malutas ng isang stressed na tao ang mga problema.
Sa wakas, natagpuan ng mga lalaki ang labasan, ngunit oras na para sa kanila na maghiwalay. Maraming misteryo sa likod ng pagkamatay ng ama ni Bed, at gusto niyang alamin ang katotohanan. Sa bandang huli, unti-unting natagpuan ni Luo si Yan, pero hindi siya makatulog. Tinanong niya ang Cupol Brush kung paano niya magagawang matagumpay na hatiin ang Brush Spirit, ngunit wala itong nagawa. Ang tanga na brush ay nagbalik na lamang sa kanya ng walang laman na papel. Bumuwas pa rin si Belo ng kaunti buhay sa paggamit nito. Nagsimula ng isipin ni Lu na tanungin si Rong, ngunit sinabi niya na ang mga babae ay magpapabagal lamang kay Luo. Binabalikan niyan si Luo na mayroon pa siyang sarili sa zoo, kaya tutulungan sila ni Zhu sa paghihiwalay. Sinabihan sila ni Bide na huwag sabihin kay Zhu ang nangyari sa pinuno dahil tiyak na gustong magmadali ni Zhu na bumalik sa nayon. Nagsagawa sila ng kasinungalingan na sabihin sa kanya at natulog malapit sa lugar. May mga estranghero na nakatingin sa mga batang lalaki, at alam nila na si Luo ang may pupil markang brush. Kasama si King sa kanya at sinisisi niya sila sa nangyari sa pinuno. Sa sumunod na umaga, dumating ang mga lalaki sa isang templo. Noon pa man, isang matandang guro na may pangalang Zhang ang naglibing ng mga basket ng brushes na ginamit niya sa mga dekada sa tabi ng mga tore sa templo. Nagtayo rin siya ng tablet na nagbabasa ng salitang, brush burial. Dumating sila sa lugar, ngunit mayroong kakaibang, masakit na pangitain si Lu. Bigla silang sinugod, at si Zhu ay sumugod sa salarin. Sumulpot ang isa pang manlalaban at ipinakilala ang sarili bilang Shu, ang taong magtatapos ng kanilang buhay. Halos na ikiskas lang ng lalaki ang mga saksak niya, at sumulpot ang ikatlong manlalaban. Maling pagsasalita ng pangalan ni Lu ng lalaking ito kaya tinamaan ito ni Yan. Sa sandaling iyon, may nangyayari kay Yan, at nabigla siya nang malaman na naging kanyang brush ang kanyang kilay. Ipinaliwanag ng lalaking may kagat ang salamin na ang lugar na ito ay ang kanyang spiritual na teritoryo, dito lamang nag-e-exist ang mga brush, at maaring makakuha ng niyan doon sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya ng pangalan ni Luo. Ipinahayag ng lalaki na ito na nakapiit si Yan, at dahil sa kanyang Azure Water Brush. Ang tanging paraan para makalabas si Yan ay sa pamamagitan ng pagpapakita ng mataas na kakayahan sa pagsasaulo sa labas. Tumakas si Lu para sa kanyang buhay, at ibinunyag ni Shu na kanyang ginaganti ang ginawa nila sa pinuno. Paubos na ang oras ni Lu, kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang tawagin ang isang taybak, ngunit sa kasamaang palad, ito ay lubhang mahina. Sumunod siya sa isang armor, ngunit hindi ito nagtagal ng matagal. Napagtanto ni Lu na siya ay nasa napakasamang sitwasyon, ngunit ipinakita ni Shu na mas masama ang ginagawa ng kanyang mga kaibigan. Isang tingin kay Zhu ay nagpapakita na si King ay pumapatay sa kanya, at isang tingin kay Yan ay nagpapakita na siya ay nasa pagkaakit pa rin. Handa nang tapusin ni Shu ang buhay ni Luo, ngunit siya ay tiwala pa rin para sa ilang dahilan at lumikha ng usok. Nilaipat ito ni Shu at agad na nakita si Luo. Sinubukan ni Luo na makatakas sa pamamagitan ng pagsasaulo ng isang dragon, ngunit si Shu ay mabilis na binaril ito. Ang kanyang saksak ay nagdulot ng kakaibang nilalabas mula sa isa sa mga bato at iniwan si El upang magtaka kung anong klaseng kakaibang kapangyarihan ang mayroon ang kanyang malaking brush. Balik kay Yan, itinuro sa kanya ng lalaking may kagat na baso na basahin ang isang tula na may tiyak na ritmo. Tumatawa si Yan dito dahil ito'y makakalaban lamang sa iba pang tula. Inirita ni Yan ito sa pagpapakita na wala itong sariling tula, kaya ang lalaki ay naguguluhan at desididong patunayan si Yan na mali. Hindi niya ito nauunawaan, ngunit bumagsak siya sa plano ni Yan. Pagkatapos, ipinakita ni Yan ang kanyang mahusay na ritmo at kakayahan sa pagsasaulo sa pamamagitan ng pag-rap. Nagsimula na si Yan ng isang laban sa rap, ngunit naguguluhan lamang ang lalaking may baso sa salamin. Patuloy si Yan sa pag-rap at nagsimula na siyang mag-burr kay Mr. Baso ng walang tigil. Ang berong nasa paligid nila ay nagsimulang bumaluktot, at hindi maunawaan ng lalaking may baso kung paano nakakapang-ibabaw si Yan sa kanyang spiritual na teritoryo. Sinabi ni Yan sa lalaking ito na hindi niya kailanman mauunawaan ang kapangyarihan ng isang rap guide, at nagdulot ito ng malalang pinsala. Tumingin si Yan kung ano ang ginagawa ni Wu, ngunit natuklasan na ang mga atake ng kanyang mga kaibigan ay lahat na nawawasak. At sa sandaling iyon, nahinto ang kanilang laban dahil isang nakatatakot na malaking nilalang ang biglang lumitaw mula sa lupa. Ito'y halata na may malaking dami ng kapangyarihan ang halimaw na ito, ngunit tila hindi ito gaanong makagalaw. Mukhang ito ay tumutok kay Shu, ngunit ang pupil brush ni Luo ay automatikong pinaaaksaya si Lu na iligtas siya. Pagkatapos, ang brush ay nagpo-protekta sa kanilang dalawa, ngunit akala ni Shu na sinusubukan ni Lu na magplano ng kung anuman kasama siya.
Bigla na lamang umiiyak si Shu sa hindi malamang kadahilanan, ngunit wala siyang kamalay-malay kung bakit. Ngunit ang tiyak niya ay ang pupil brush ay niloko siya na iligtas siya para sa kung anumang kadahilanan. Sa hindi malamang kadahilanan, nagbanta ang kanilang mga kaibigan ng kanilang mga buhay upang tulungan sila, at ang mga manlalaban ay nagdesisyon na sila ay maghihiganti sa ibang pagkakataon. Si Luo at Yan ay pumunta upang iligtas si Zhu, ngunit nabigla sila nang makita na ang halimaw ay may malayong saklaw ng mga atake. Ang shield ni Luo ay malapit nang masira dahil sa atake na ito kaya nais niya na turuan si Luo kung paano gumawa ng barikada gamit ang kanyang brush. Sa kasamaang palad, wala namang alam si Luo dahil ang pupil brush ay nag-aaksaya ng sarili nitong gawain. Inililigtas ni Shu si Glasses mula sa pagkasira, ngunit ang buong grupo ay nagulat nang makita nilang ang kanilang pagtakbo ay bumalik lamang sila sa harap ng halimaw. Lahat sila'y nagtago, at naging malinaw sa kanila na ang mga lumilipad na ulo ay nagiging dahilan ng kanilang pagkakalito. Makikita na sila ng halimaw nang maganap ito at durugan sila, kaya naisip ni Old Glasses na dapat silang magtulungan. Gusto niya na pagsamahin nila ang kanilang kapangyarihan upang gawing mas matibay ang barikada, ngunit wala si Lu na alam kung paano gawin ito. Ipinaliwanag ni Shu na kailangan lamang niya na maramdaman ang daloy ng kanyang mahalagang kapangyarihan sa kanyang loob. Kapag ito ay umabot sa kanyang puso, kailangan niyang ituro ang daloy sa target sa kanyang isipan. Nagtagumpay sila sa huling sandali habang ang halimaw ay magsimula ng gawin ang isang bagay. Sa kakaibang paraan, ito'y biglang nag-transform sa isang uri ng monghe, at iniisip nila na ito ay ang guro na naglibing ng mga brushes doon. Nagtatawag na ito ng isang taong may pangalang Kia, kaya napagtanto ni Mr. Glasses na ito ay ang galit ng alagad ng guro na may pangalang Kai. Noon pa man, ipinagkatiwala ng guro si Kai ng isang lihim na pagsusulat bago ito namatay. Sa bandang huli, nilabag ni Kai ang tiwala ng kanyang yumao na guro sa pamamagitan ng pagbahagi ng sulat na ito sa isang lalaking may pangalang Kia. Nalaman na si Xiao ay nagtatrabaho para sa isa pang emperador at ninakaw ang laban. Sa huli, si Kai ay namatay sa isang galit na hinanakit. Ang bagay na ito ay ang multo ni Kai, at ito'y lubhang galit. Ang grupo ay mabilis nang nauubusan ng espiritual na kapangyarihan, at ang kanilang mga barikada ay malapit ng sirain. Sinubukan ni Luo na gamitin ang kanyang Green Lotus brush, ngunit hindi siya pinahintulutan ng pupil brush. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang pupil brush ni Luo ay patungo sa direksyon ng pen barrel. Anuman ang direksyon na tinitingnan ni Luo, ang kapangyarihan sa loob ng libingan ay tila nagpapaalala kay Kai kung bakit siya galit. Kaya't napagpasyahan nilang sirain ang libingan, kailangan nilang hanapin ang eksaktong lokasyon nito bago sirain ang kanilang proteksyon, ngunit labis silang puno ng galit upang makakita ng kahit ano. Kinakailangan nilang umasa lamang sa pupil brush upang gabayan sila, ngunit ipinapakita ni Glasses na sila ay tatanggap ng malubhang pinsala kapag lumabas sila sa barikada. Itinuro niya na pwede niya silang pagalingin gamit ang kanyang kakayahan, ngunit sila ay mayroong siyam na pagkakataon lamang. Ang dalawang lalaki at si Shu ang magtataas ng kanilang pakpak, ngunit sila ay agad na inatake ng multo. Pinapagaling sila ni Yan, ngunit natitira na lamang sila ng 6 na pagkakataon. Tumakbo si Shu upang iligtas si Luo matapos ito masaktan, ngunit ito ay nagdulot ng pinsala sa kanya. Napilitang magpagaling si Yan sa kanilang lahat muli, na nag-iwan lamang sa kanila ng 3 pagkakataon. Sa huli, siya ay naiwan na lamang ng isa, ngunit buong tapang na sinabi ni Shiju na hindi na niya kailangan ng karagdagang pagpapagaling. Sa wakas, nakarating sila sa libingan, kaya ginamit ni Yan ang kanyang huling pagpapagaling kay Shiju para makapagtapos ng laban. Lumapit si Shu at ginamit ang kanyang malaking kapangyarihan upang magbigay ng malaking saksak. Ang multo ay biglang nabuo muli, at siya'y nakitaan niya ng tenga ni Kai. Humingi siya ng paumanhin sa kung anuman ang kailangan niyang gawin at sinira ito, ngunit ito ay nagtulak sa kanya pabalik. Tumigil na ang mga bagay sapat na para lapitan ni Glasses si Shu, ngunit ang multo ay nananatili. May kakaibang enerhiya na sumabog sa kalayuan, at isang brush ang lumitaw matapos ang enerhiya ay pumasok sa tubig. Ang brush na ito ay nagumpisa na guluhin si Kai, ngunit lahat sila ay nagulat na ang Green Lotus brush vestige ni Lu ay may kakayahan na pahinuhod ang mga espiritu ng brush. Tila ang bagong brush na ito ay isa sa 7 dukes, habang ito ay nagsisimula na magsulat ng kung ano-ano gamit ang gunang maltong si Kai. Ang pagsusulat nito ay nagpapakita na ito ay ang cloud brush. At Kai ay nagsisimula ng umiyak. Naibalik si Kai sa lihim na sulat na dapat niyang protektahan at wakas ay makapagpapahinga na siya ng tahimik. Si Glasses ay sumubok na kunin ang ulap na brush ngunit dumating si Lolo na si Grandpa Wei ni Rong upang pigilan siya.
Sinubukan ni Glasses na makipaglaban para sa brush ngunit walang silbi dahil nabiniyagan siya ni Rong. Si Luo ay nanawagan ng paliwanag mula sa kanyang dating crush kaya sinabi niya na ang espiritu ni Kai ay nasa ulap na brush at sinuman ang kumuha ng brush ay kakainin ng galit nito. Ang 7 dukes ay naaakit sa isa't isa kaya ang tanging dahilan kung bakit hindi nakatakas ang ulap na brush ay dahil sa Green Lotus brush ni Luo. Si Luo ay nagalit nang magsimula siyang maunawaan ang isang bagay. Si Mr. Wei ang sumulat ng sulat na ipinadala ni Rong at ang buong layunin nito ay para lokohin siya na pumunta sa libingan kaya maaaring tulungan siya ng lolo na kunin ang ulap na brush. Sinubukan ni Luo na saktan si Wei ng kidlat pero ibinabalik lang ito ni Wei. Si Rong ay nagmadaling sumiguro kung okay lang siya pero tumatawa lang si Wei. Sinabi niya kay Luo na itago na lang niya ang kanyang brush spirit dahil para rin daw sa kanyang kapakanan. Itinulak ni Luo si Rong palayo sa kanya dahil hindi na niya ito magiging mapagkakatiwalaan ulit kaya umalis ito. Dumating si King matapos at ipinaliwanag na sinaktan siya ni Wei. Gusto niya na patayin ang ating mga bayani ngunit napapayuko sila ni Glasses na sa halip ay ibalik sila sa kanilang bahay. Nasira ang kanilang ink brush holder kaya hindi nila magagamit ang kanilang mga brush kahit kailan. Subalit nang makarating sila sa kanilang tahanan, galit si King nang malaman na nais ng kanilang clan master na interogahin sila bago kunin ang kanilang mga brush. Kapag nag-iisa si King, nag-aalala siya dahil siguradong ilalabas ng mga lalaki na siya ang pumatay kay Fang. Alam niya kung ano ang dapat niyang gawin at sinasabi na lamang na tanging ang mga patay ang makakapagtago ng ating lihim. Pumunta si King sa kanilang selda pero nagulat siya nang makita na naunang tinanggal ng mga gwardiya ang loob ng selda. Dito, may mas nakakagimbal pang eksena dahil si Shiju ay nakapanlin lang na pala na siya na ang pumatay sa mga lalaki. Si Shu ay naghihiganti lamang para sa chief at ipinapakita na ang mga lalaki ay may hawak na gamit ni Fang. Kilala ni King si Fang sa litrato ngunit nagtataka kung paano ito posible dahil hindi pa niya ito nakilala. Kaya't sinubukan niyang mag-imbento ng kasinungalingan. Sinabi niya na ang pangalan ni Fang ay nasa ID lamang ngunit may ibang pangalan pala ito, kaya't kilala niya si Fang sa litrato ngunit hindi siya dapat nakakilala rito. Sa kasamaang palad para sa kanya, nabigo ang kanyang mga kasinungalingan sunod-sunod at inamin ng mga lalaki na nagpapanggap lamang sila. Ang ID pala ay kay Yan na may litratong si Fang. Sumulpot ang isang lalaki na si Fei at sinabi kay King na marami siyang dapat ipaliwanag. Isang sulyap sa nakaraan ay nagpapakita sa mga lalaki na iniinterogahan si King. Sinubukan ni Luo na sabihin kay Fei na si King ang pumatay kay Fang ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Fei. Pinahintulutan niya naman si Luo na tanungin ang kanyang pupil brush kung ano ang pinakamagandang paraan upang patunayan ang kanyang inosente. Gumawa ang pupil brush ng isang plano. Nagpanggap ang mga lalaki na patay at nahuli nila si King sa kasinungalingan na nagpapatunay ng kanilang inosente. Walang ibang magawa si King kundi makipaglaban ngunit natalo siya ng mga lalaki. Hinadina si King at ginamit ni Fei ang kakayahan ng kanyang brush na kuhanin ang brush ni King. Pinaalam sa kanya ng kanyang brush ang mga sagot mula kay King dahil ayaw nitong magsalita. Gusto malaman ni Fei kung sino ang kanyang pinagtatrabahuhan subalit sinabi lang ni King na hindi nila kayang isipin ang kapangyarihan ng kanyang amo at siya'y nagdure ng dugo. Mamamatay na si King kaya't sinubukan niya na iligtas siya ngunit bigo siya kahit hindi niya alam kung bakit. Ipinaliwanag ni Glasses na ang kakayahan niyan ay maaari lamang bumalik sa oras mula sa maikling sandali na nakalipas kaya't ang kahit anong pumapatay kay King ay mula noon pa. Hinala ni Fei na ang pumatay kay King ay na-trigger noong nagsalita si King ng lihim na pinagtatrabahuhan niya. Ang gumawa nito ay tiyak na sobrang lakas kaya't walang tsansa na makatulong siyan sa pagligtas kay King pagkatapos. Nagpasalamat si Shu kay Luo sa pagligtas sa kanya sa libingan ngunit sinasabi lang niyang pinaaksaya lang ng pupil brush ang ginawa niya. Nagpasalamat si Fei kay Lu sa pagtulong sa kanila na matukoy ang kanilang traidor at ipinaalam na ang clan master ay gusto silang makausap. Ang lalaki ang master ng pamilya Zog kaya't napagtanto ni Luo na ang lalaki na sumusunod sa kanya noon ay tiyak na peke. Si clan master ay si Li at handa siyang tumulong kay Luo sa kahit anong pangangailangan bilang gantimpala sa kanyang tulong. Gusto lamang malaman ni Lu kung paano maghiwalay mula sa kanyang brush spirit subalit wala siyang alam si Li kung paano ito gawin. Sinabi niya na pumunta sa lugar na tinatawag na kumbento subalit mag-ingat sa Death Brush Scribe. Sila ay masasamang scribe na nag-aaral ng brush puppeteer refining at nag-develop ng sining ng pagre-refine ng buhay patungo sa brush spirits na kilala bilang Death Brush. Ang mga Death Brush spirits ay kumakain ng kaluluwa ng tao at pumapasok sa kanilang katawan. Sila ay naging mga puppet na sumusunod lamang sa utos ng caster. Ang mga scribe na ito ay masasama at tiyak na interesado sa dalawang brushes ni Luo.
Hindi matalo ng pamilya Zugay at ng pamilya Waya ang mga Death Brush spirits kahit na pinagsama ang kanilang puwersa. Samantala, humingi ng paumanhin si Wikayrong ngunit galit ito sa manipulatibong matanda. Ipinaliwanag niya na hindi na siya may maraming oras at nag-aalala siya kung ano ang gagawin ni Rong pag namatay na siya. Gusto niya lang na manatili itong buhay kahit ano pang mangyari. Ang hinihingi lamang niya ay para sa kanya na mabuhay kahit matapos na siya. Sa pamilya Zugay, inanyayahan ang mga lalaki na manatili ng ilang araw. Parang langit ito para sa kanila habang sila ay nag-enjoy ng konting golfing at mga sagana na hapunan.